Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 256. Vicious Means. Sa tahimik na bulwagan, ang lahat ay nakatitig sa kawalan kay Mo Cheng na ang leeg ay madaling hinawakan ng taong nakasuot ng itim. Ang lahat ay hindi sinasadyang napalunok ng kanilang laway sa sandaling iyon. 10 minuto lamang ang nakalipas, pinaplano ng huli ang balangkas ng isang mahusay na plano upang duminahin ang hilagang silangang rehiyon ng Jiama Empire. Gayunpaman, makalipas ang 10 minuto, maging ang kanyang buhay ay madaling namasa sa palad ng iba. Ang paraan ng lahat ng bagay ay mabilis na nagbago na naging sanhi ng lahat ng tao sa bulwagan upang magkaroon ng matinding hindi paniniwala sa mga pangyayari. Gayunpaman, hindi alintana kung gaano hindi makatotohanan ang pakiramdam, ang katotohanan na lumilitaw sa kanilang mga mata ay nagsabi sa lahat sa isang malupit na paraan na itong Mo Clan First Elder, Executioner Mo, na may medyo malakas na reputasyon sa hilagang silangang rehiyon, ay isang laruan sa kamay ng iba sa pagkakataong ito. Nang marinig ang makapal na nakakagigil na salita na ibinuga mula sa ilalim ng itim na damit, lahat ng tao sa bulwagan ay biglang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kasiyahan sa kanilang mga puso. Ano man ang nangyari, kung ang Mo Clan ay talagang mawawala si Mo Cheng, ang gitnang haligi, kung gayon ang mga maliliit na lakas na ito ay maaaring samantalahin ang pagkakataon na palayain ang kanilang mga sarili mula sa kontrol ng Mo Clan sa hinaharap. Bagamat ang angkan ng Mo ay may napakaraming kaalyado sa bulwagan, ngunit wala pa ring isang tao na lumabas upang magbigay ng tulong. Sir, maawa po kayo. Habang ang taong nakasuot ng itim na tao ay naghahanda na masahihin ang Mo Cheng sa kanyang kamay hanggang mamatay sa kanyang palad, isang sigaw ang biglang tumunog sa bulwagan. Nang marinig ang sigaw na ito, sinundan ng lahat sa hall ang tunog at inilipat ang kanilang mga tingin, sa wakas ay huminto kay Geye na tumayo. Kaagad, ang kanilang ekspresyon ay nagsimulang magbago ng hindi regular. Dahil ang atensyon ng lahat, isang mapait na ngiti ang sumilay sa matandang mukha ni Geye. Sa totoo lang, pagkatapos masaksihan ang lubos na walang magawang kapalaran ni Mo Cheng, natural na ayaw niyang ilabas ang kanyang ulo. Gayunpaman, anuman ang sinabi ng isang tao, ang Misty Cloud Sect ang taga-suporta ng Mo Clan. Ito ay isang bagay na alam ng lahat. Kung gusto lang nitong turuan ng leksyon si Mo Cheng ang misteryosong taong nakasuot ng itim na damit, hindi lalabas si Geye para pigilan siya. Gayunpaman, sa pagtingin sa sitwasyon ngayon, ang taong nakasuot ng itim na tao ay malinaw na nagbabalak na pumatay. Pagdating sa puntong ito, hindi na basta na lamang maupo si Geye. Kung tutuusin, kung hahayaan niyang mapatay si Mo Cheng sa harap niya, malamang na hindi siya makakatakas na mapag-alitan kapag bumalik siya sa Misty Cloud Sect sa hinaharap. Dahil sa pag-iyak ni Geye, natigil ang pagkilos ng taong nakasuot ng itim. Ang taong nakasuot ng itim na damit ay umikot at walang pakialam na tumingin kay Geye na nakaupo sa mataas na platform. Isang maputlang makapal na puting apoy ang paulit-ulit na lumukso sa kanyang kaliwang kamay. Matapos titigan ng matagal si Geye, muling lumingon ang taong nakasuot ng itim. Sa ilalim ng itim na damit, isang pares ng makapal na malamig na mga mata ang nakatutok sa maputlang mukha ni Mo Cheng habang malamig niyang sinabi. Ibigay mo si Qinglin. Sir, hindi ko po talaga alam ang sinasabi mo. Nanginginig ang mga labi ni Mo Cheng sa sinabi niya. Bahagyang nakaramdam ng kirot ang kanyang mukha dahil natusok ito ng malamig na tingin. Sa ilalim ng itim na damit, malinaw na bumantong hininga ang figure ng tao at umiling-iling. Ang kanyang kamay ay biglang itinaas patayo na may makapal na puting apoy na bumabalot dito. Pagkatapos nito, bigla siyang pumutol at dumaan sa base ng kanang braso ni Mo Cheng. Matapos dumaan ang palad, nahulog ang isang putol na braso. Parang matalim na talam ang palad ng taong nakasuot ng itim na damit. Hindi ito nakaharap ng kahit katiting na pagtutol sa paghiwa nito sa base ng braso ni Mo Cheng. Kaagad, ang kanyang braso ay nahiwalay at nahulog mula sa balikat ni Mo Cheng. Sa wakas, nahulog ito sa maliwanag na pulang carpet sa paraang tumagos sa mata. Walang sariwang dugo na umaagos mula sa braso na naputol. Mayroon lamang itong mga bakas ng pagiging ganap na nasunog na itim. Maliwanag, sa sandaling dumaan ang hiwa ng palad ng taong nakasuot ng itim na damit,
ang mataas na temperatura na nakapaloob dito ay ganap na nasunog ang mga daluyan ng dugo. Ang biglaang pananakit ng nawawalang braso ay naging dahilan upang biglang umikot ang mukha ni Mo Chen sa matinding paghihirap, na tila napakabagsik at nakakatakot. Malakas at malinaw na umalangaw-ngaw sa kanyang bibig ang isang matinis na tili na may dalang sakit na mahirap itago, na nagdulot ng sipon sa puso ng bawat isa sa bulwagan. Gaano kabangges? Nanginginig ang mga tingin ng lahat habang nilalampaso nila ang nakahiwalay na braso sa lupa. Napalunok sila ng laway at medyo maputlang-puti ang mga ekspresyon nila. Sa isang kisap mata lamang, ang malakas na taong ito, si Mo Cheng, na ang pangalan ay yumanig sa silangang rehiyon ng Jiama Empire ay talagang naging lumpo. Ang ganitong uri ng pagkahulog ay naging sanhi ng pakiramdam ng mga tao na sila ay nasa isang panaginip. Habang hawak ng kanyang palad ang rehiyon kung saan nabali ang kanyang braso, paulit-ulit na nanginginig ang katawan ni Mo Cheng. Isang kabaliwan at perniciousness ang sumilay sa kanyang nakababang mga mata at siya ay mahinang umungal. Mga taong mula sa angkan ng Mo, patayin ang bastos na ito. Nang marinig ang mahinang dagandong ni Mo Cheng, nagkatinginan ang mga nakapaligid na miyembro ng Mo clan. Maaaring sila ay natakot sa kanilang mga puso, ngunit sa ilalim ng natitirang kapangyarihan ng nakalipas na Mo Cheng, maaari lamang nilang magkadikit ang kanilang mga ngipin at susugod kay Xiaoyan na may mabangis na mukha at galit na mga dagandong. Ang taong nakasuot ng itim na damit ay hindi pinansin ang mga miyembro ng Mo clan na sumusulpot at nagpatuloy lamang na tumingin kay Mo Cheng nang walang pakialam. Ang mga miyembro ng Mo clan ay pumasok sa isang rehiyon na 5 metro mula sa taong nakasuot ng itim. Gayunpaman, nang muli nilang iangat ang kanilang mga binti, kakaibang kumalat ang isang makapal na puting kulay na layer ng yelo mula sa ilalim ng kanilang mga paa at binalot ang kanilang mga katawan sa mga baras ng yelo na may nagniningning na puting-puting glow. Wala pang 1 minuto, ang loob ng bulwagan ay may karagdagang 10 at makatutuhanang ice sculpture na lumitaw ng wala saan. Kaagad, ang kapaligiran sa bulwagan ay muling naging mas tahimik. Isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa buong bulwagan, na naging dahilan para matakot ang lahat na huminga. Pinagmamasdan ang 10 dagdag na miyembro ng Mo clan na na-freeze sa ice carvings ng walang anumang babala, sina Nolan Yanran at Geye sa mataas na platform ay nakalanghap ng malamig na hangin. Ang kakaibang paraan ng pag-atake ng taong nakasuot ng itim na tao at ang kanyang kabangisan ay naging dahilan para medyo nabigla sila. Matapos ang isang alon ng isang pag-atake ay nag-iwan ng halos 10 plus ice sculptures, lahat ng miyembro ng Mo clan ay nagmamadaling bumalik. Kahit anong sigaw ni Mo Cheng, natarante sila kaya hindi na sila nang ahas na pumasok muli sa umaataking rehiyon ng Xiaoyan. Gusto mo ba siyang ibigay? O hindi? Hindi pinapansin ang nakakabaliw na pagsigaw ni Mo Cheng, ang boses ng taong nakasuot ng itim ay bata pa rin at makinis. Ang walang pakialam na ugali na iyon ay para bang hindi niya ginawa ang patayan noon. Sino ka ba talaga? Humihingal si Mo Cheng ng matindi at magaspang. Inangat niya ang mukha niya na natatakpan ng masamang tingin at matamang tumitig ang tingin niya sa itim na roba habang nagsasalita sa paos na boses. Nauubos mo ang kaunting pasensya na natitira ko. Ang hindi kilalang karakter ni Mo Cheng ay hindi naging sanhi ng anumang paghanga na nabuo mula sa taong nakasuot ng itim. Ang kanyang mababang boses ay naglabas ng pagkainip at lamig ng isang tao na ang pasensya ay malapit ng maubos. Dahan-daang itinaas ang kanyang palad hanggang sa ito ay patayo, na naging hugis kamay na kutsilyo. Bahagya itong nanginig at ang makapal na puting apoy ay tumatalon at pumapailan lang dito. Kung papatayin mo ako, tiyak na mamamatay agad ang batang iyon kasama ko. Tinitigan ang kamay na dahan-dahang itinaas na may mahigpit na nanliliit na mga mata. Ang mukha ni Mo Cheng ay mabilis na na-distort. Ilang saglit pa, sa wakas ay hindi na niya nakayanan ang pag-iyak niya. Si Qing Lin ay talagang buhay pa. Nang marinig ang sigaw ni Mo Cheng, ang taong nakaitim na nakadamit ay malumanay na bumantong hininga habang siya ay mahinang bumubulong sa kanyang puso. Isang tao mula sa iyong angkan ng Mo na maaaring magsalita para sa angkan, lumabas ka. Ibigay mo ang maliit na batang babae na iyong banihag. Kung hindi, ngayon, huhugasan ko ang angkan ng Mo sa dugo. Tumalikod ang taong nakasuot ng itim at mahinang nagsalita sa grupo ng mga tao mula sa angkan ng Mo.
Bagamat ang mga salita ng taong nakasuot ng itim na tao ay labis na kalmado, ang mga miyembro ng Mo Clan na nakasaksi sa kasamaan ng kanyang mga pag-atake ay hindi nang ahas na pagdudahan ang katotohanan ng kanyang sinabi. Kaagad, may tumalon sa likod at nawala sa bulwagan. Walang silbi, walang sino man sa angkan ng Mo na ito ang maglalakaslob na suwayan ang aking utos. Huminga ng malalim si Mo Cheng. Pinaihit niya ang kanyang leeg, gustong kumawala sa palad na nakahawak ng mahigpit sa kanyang leeg. Gayunpaman, ang kanyang paggalaw ay hindi nakatulong kahit kaunti. Magsabi ka pa at susunugan ko ang iyong dila. Isang mahabang kamay ang nagpabalik-balik sa harap ng mga mata ni Mo Cheng. Ang makapal na puting apoy na tumatakip dito ay nagdulot ng malamig na liwanag na naaninag sa mga mata ni Mo Cheng. Nagresulta ito sa paglunok niya sa mga sumusunod na salita na umabot sa kanyang bibig. Hindi nagtagal matapos mawala ang miyembro ng angkan ng Mo, isang malaking grupo ng mga tao na may mga nakaalarmang mukha ang dumagsa sa bulwagan. Nang makita nila ang katakot-takot na kalagayan ni Mo Cheng, naging mapurol ang kanilang mga ekspresyon. Sino sa kanila ang makakapagpalagay na ang unang elder na karaniwang may poster ng isang malakas na tao ay talagang magiging ganito? Ito sir, ako ang pinuno ng angkan ng Mo, si Mo Lan. Maaari ko bang malaman kung paano ka nasaktan ng First Elder? 2 hakbang pasulong ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng magagandang damit at sinabi sa malalim na magalang na boses. Sa loob ng 10 minuto, gusto kong makita ang maliit na batang babae na tinatawag na Qinglin na nakuha ng iyong Mo Clan. Kung hindi, hindi na kailangang umiral ang Mo Clan. Sa ilalim ng itim na damit, ang nagyayelong malamig na boses pati na ang nakakatakot na puwersa na biglang lumusab ay naging sanhi ng takot sa mukha ng lahat sa bulwagan. Nakatayo sa parehong lugar ang taong nakasuot ng itim. Sa ilalim ng presyon mula sa kanyang maringal na puwersa, hindi mabilang na maliliit na linya ng crack ang kumalat sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa habang tumutunog ang isang katsa. Dao Huang. Tinitigan ang mga crack lines na kumalat, sina Nolan Yanran at Gayen na nakaranas ng puwersa ng ganoong lakas ng higit sa isang beses ay sumigaw ng hindi sinasadya habang ang kanilang mga ekspresyon ay mabilis na nagbago. Ang boses ng dalawang tao ay parang galit na kulog na marahas na tumama sa tuktok ng ulo ng lahat ng tao sa silid. Sa ngayon, kahit na ang nakapipinsalang mukha ni Mo Cheng ay hindi maiwasang maging mapurol. Hindi niya inaasahan na ang misteryosong taong nakasuot ng itim na damit ay talagang isang Dao Huang. Paulit-ulit na nanginginig sa ilalim ng nakakatakot na puwersang iyon na may kulay lupang mukha, ang sulok ng bibig ng pinuno ng Mo Clan na tinawag na Mo Lan ay mabilis na kumaibot ng ilang beses. Bata, huwag mong sabihin sa akin na ito ang ibinalik ng First Elder. My God! Sino nga ba ang ginawa ng kasalanan ng matandang ito? Siya talaga ang nagtulak sa isang Dao Huang na pumunta rito. Sir, mangyaring maghintay. Pupuntahan ko agad ang taong ito. Sa ilalim ng panggigipit ng isang Dao Huang, tuwirang kumilos si Mo Lin. Malinaw niyang naunawaan na siya at ang iba ay hindi nagtataglay ng kahit katiting na kwalifikasyon upang pag-usapan ang mga kondisyon. Kaya naman agad at nagmamadaling tumango siya. Mo Lan, tumayo ka. Sino ang nagpahintulot sa iyo na palayain siya? Biglang inangat ni Mo Cheng ang kanyang ulo at galit na umiyak. First Elder, bakit mo gustong ilagay ang ating Mo Clan sa isang mapanganib na posisyon dahil sa isang batang babae? Palibhasa'y pinigilan ni Mo Cheng, si Mo Lan ay napakunot ng noo habang medyo galit na sinabi. Mula sa kanyang ugali, mukhang hindi niya alam ang paraan tungkol kay Qinglin na nagtataglay ng triple jade green snake flower pupils. Ano ang alam mo, ang batang babae na iyon ay talagang. Mabagsik ang mukha ni Mo Cheng. Gayunpaman, bago tuluyang bumagsak ang kanyang pag-iyak, biglang lumingon ang taong nakasuot ng itim. Isang paa na may dalang nakakatakot na puwersa ay sinamahan ng isang matalim, paputok, tunog habang marahas na sinipal ni Xiaoyan ang ibabang bahagi ng tiyan ni Mo Cheng. Kaagad, ang mga salitang nakarating sa bibig ni Mo Cheng ay pilit na nilunok. Sa kaliwang kamay na nakahawak sa ibabang bahagi ng tiyan, isang subo ng sariwang dugo ang marahas na isinuka.
Ang mga paa ni Mo Cheng ay lumuhad sa lupa at nagpatuloy sa paghagod sa lupa habang umuusad paatras mula sa momentum hanggang sa kumatok siya ng malakas sa isang malakas na haligi ng plataporma. Noon lamang nalutas ang nakakatakot na puwersang ito. Ang taong nakasuot ng itim na damit ay tila naabot na ang limitasyon ng kanyang pasensya sa Mo Cheng na ito na kasing ingay ng isang langaw. Matapos ang marahas na sipa sa kanya, marahang idiniin sa lupa ang dulo ng mga paa ng taong nakasuot ng itim na damit. Ang kanyang anyo ay muling naging parang multo habang ito ay bumaril patungo sa maputlang mukha na si Mo Cheng. Sa kanyang kamao, ang makapal na puting apoy ay mabilis na naipon. Maliwanag, sinadya niyang harapin ang nakamamatay na suntok sa pagkakataong ito. Sir, dahil sa manipis na mukha ng Misty Cloud Sects namin, pakiusap pakawalan si Mo Cheng. Naramdaman ang biglang pagpatay sa taong nakasuot ng itim, nagbago ang ekspresyon ni Gaye habang nagmamadali siyang tumawag. Mukhang hindi narinig ng taong nakasuot ng itim ang tawag ni Gaye. Nang makitang hindi nagpakita ng kahit katiting na senyales ng paghinto ang taong nakasuot ng itim, naging pangit ang matandang mukha ni Gaye. Matapos mag-isip ng ilang saglit, mariin niyang pinagsiklap ang kanyang mga ngipin. Lumipas ang kanyang katawan at bumaril patungo sa taong nakasuot ng itim. Mawala. Nang maramdaman ang pagbaril ni Gaye, isang malamig na sigaw ang lumabas mula sa ilalim ng itim na damit. Biglang umikot ng kakaiba sa ere ang katawan ng nakadamit. Pagkatapos nito, naging anino siya na parang multo habang humahaplos sa balikat ni Gaye habang nilalagpasan siya. Sa sandaling magkadikit ang dalawa, ang palad ng taong nakasuot ng itim ay tahasang nakatatak sa dibdib ng kabilang partido. Agad, isang maputlang puti ang bumungad sa mukha ni Gaye. Ang kanyang katawan ay parang saranggola na may putol na tali habang siya ay pumutok ng paatras. Nang magkadikit ang dalawa, inangat ng banayad na simoy ng hangin ang telang nakatikip sa mukha ng taong nakasuot ng itim na damit. Nalantad ang kalahati ng isang maselang at gwapong mukha at isang malabong imahe ang nagkataon na nakunan sa mga mata ni Gaye. Agad namang tumahimik ang katawan niya. Puno ng gulat ang mukha niya. Battle Through the Heavens. Kabanata 257. Pagpatay kay Mo Cheng. Ang katawan ni Gaye ay parang isang daong nalalagas sa simoy ng taglagas habang mabilis siyang bumawi sa haggard na paraan. Nabasag ang mga mesa at upuan sa daan dahil sa nakatagong puwersang nakapaloob kay Gaye nang makausap siya. Ang pares ng mga paa ni Gaye ay kinaladkad sa lupa habang siya ay napaatras ng kalahating distansya ng bulwagan bago huminto ang kanyang katawan. Ang kanyang medyo maputlang puting mukha ay natatakpan ng hindi makapaniwala at gulat. Ikaw. Pinunasan ang bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, nakahinga si Gaye ng ilang mabibigat na magaspang na paghinga. Ang puso niya ay parang bagyong dagat. Yung mukha. Bakit parang pamilyar? Sa kanyang isip, ang magiliw na mukha ng young master ng Shao Clan mula 3 taon na ang nakakaraan, na hindi sumusuko at matigas ang ulo, ay dahan-daang lumabas mula sa kaibuturan ng kanyang mga alaala. Nang mag-overlap ito sa mukha na panandalian lang niyang sinulyapan, medyo may pagkakahawig. Imposible. Biglang nanginig ng husto ang kanyang puso habang ang dibdib ni Gaye ay mabilis na tumaas at bumaba. Huminga siya ng malalim ng ilang subo ng hangin at ilang sandali pa, humiling. Siguro mali ang nakita ko. Kahit na tinalikuran ng binatang iyon ang pagiging baldado, tiyak na imposibleng maabot niya ang yugtong ito sa loob lamang ng 3 taon. Sa loob ng 3 taon, ang isang taong walang lakas ng kahit isang Daozi ay nagtaas ng kanyang lakas sa klase ng Daohuang. Ang mga ganitong uri ng mga salita ay isang bagay na pinanggahasan ni Gaye na tapikin ang kanyang dibdib at ginagarantiyahan na kahit sa buong kontinente ng Daochi, walang sinumang tao ang makakamit iyon. Habang unti-unting naging kalmado ang kanyang damdamin, nagsimula ring pagdudahan ni Gaye ang mukha na panandaliang nasulyapan niya kanina. Matapos magmuni-muni ng kaunti, ang kanyang puso ay naging matatag na naniniwala sa isang katotohanan. Talagang nanlabo at malabo ang kanyang paningin. Matapos paniwalaan ito sa kanyang puso, ang pagkagulat sa mukha ni Gaye sa wakas ay nagsimulang unti-unting gumaling. Napahawak siya sa dibdib at umubo ng ilang beses. Muling umagos ang isang sinulid ng dugo sa sulok ng kanyang bibig.
Ang pag-atake ng palad mula sa taong nakasuot ng itim na tao kanina ay talagang nagdulot sa kanya ng medyo malubhang pinsala. Tito Ge, okay ka lang ba? Mula sa mataas na plataporma, lumutang si Nolan Yanran sa gilid ni Geye. Bumakas ang pag-aalala sa kanyang magandang mukha nang mapilit itong magtanong. Ubo. Ayos lang ako. Umiling si Geye at ngumiti ng mapait. Pagtingin sa maputlang mukha ni Geye, tumaas patayo ang mga kilay ni Nolan Yanran. Ito ang unang pagkakataon na nakasaksi siya ng isang taong nang ahas na tretuhin ang mga miyembro ng Mystic Cloud Sect sa ganoong paraan. Kaagad, nanlamig ang kanyang magandang mukha nang ibinato niya ang kanyang tingin sa taong itim na nakasuot ng damit. Malamig niyang sinabi, "Sir, maaari bang bigyang kahulugan ang iyong mga aksyon ngayon bilang isang provokasyon patungo sa Mystic Cloud Sect?" Bahagyang umiling ang itim na robe. Tila naramdaman ni Nolan Yanran ang walang pakialam na tingin na kinunan mula sa ilalim ng itim na damit. Agad niyang hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay, isang galit ang nakatago sa kanyang puso. Bukod sa pagpapalaki ng Mystic Cloud Sect, ano ang magagawa mo? Talagang kukunin ko ang buhay ni Mo Cheng ngayon. Kung gusto mo akong pigilan, maaari kang kumilos. Hindi mo kailangang gamitin ang Mystic Cloud Sect at yun para takutin ako. Hindi uobra sa akin ang mga iyon. Tinapik ng taong nakasuot ng itim ang manggas. May kaunting pangungutya at malamig na tawa ang kanyang boses. Ikaw. Nang marinig ang pangungutya ng taong nakasuot ng itim, isang galit ang bumalot sa maitim na kilay ni Nolan Yanran. Malamig siyang tumawa. Ikaw ay isang dawwang, sa palagay ko hindi ka maaaring maging isang taong walang reputasyon sa Jiama Empire. Dahil pinilit mong patayin si Mo Cheng ngayon, mangyaring sabihin sa akin ang iyong pangalan. Sa hinaharap, mahahanap ng aking Mystic Cloud Sect si Sir at mga tuwiran sa iyo. Mga tuwiran sa akin. Hihihi. Dapat itong si Yun ay nagdadala ng ilang daang tao upang mga tuwiran, hindi ba? Umiling-iling ang taong nakasuot ng itim at tumawa ng mapanukso. Dahil naglakas loob kang patayin si Mo Cheng sa harap ng napakaraming lakas sa hilagang silangang rehiyon, bakit mo itatago ang iyong ulo at ipakita lamang ang iyong buntot? Sa iyong lakas, sa palagay ko ay hindi ka natatakot sa paghihiganti mula sa angkan ng Mo, ngunit sa halip ay natatakot ka sa Mystic Cloud Sect sa likod ng Mo Clan, tama ba? Malamig na sabi ni Nolan Yanran. Hindi naman sa hindi ako maglakas loob, pero ayoko. Hindi ka dapat mag-alala. Maya-maya ay pupunta ako sa Mystic Cloud Sect. Kapag dumating ang oras na iyon, natural na magiging malinaw ka sa aking pagkatao. Walang pakialam na sabi ng nakasuot ng itim na tao. Nang marinig na ang taong nakasuot ng itim na tao ay tumingin ng masama sa Mystic Cloud Sect sa ganoong paraan, marahang kinagat ni Nolan Yanran ang kanyang mga pilak ng ngipin at marahas na sinabi. Mabuti. Dahil mayroon kang ganitong uri ng lakas ng loob, gusto kong makita kung mayroon ka talagang lakas ng loob na makapasok sa Mystic Cloud Sect. Tapos ka na ba? Bahagyang umiling ang itim na damit. Parang nagkibit-balikat ang nasa loob. Kung nasabi mo na lahat ng gusto mo, itigil mo na ang paggagawa ng ingay. Malapit na akong manghampas. Kung gusto mo akong harangan, pagkatapos ay mangyaring gawin. Gayunpaman, gusto kong ipaalala sa iyo na hindi ako magpapakita ng anumang awa dahil sa iyong pagkakakilanlan. Kung ayaw mong mawalan ng kahalili ang Mystic Cloud Sect, tapos tumahimik ka na lang sa gilid. Nang marinig ito, ang pula at makinis na maliit na bibig ni Nolan Yanran ay mahigpit na idiniin. Bahagyang tumaas at bumagsak ang kanyang masaganang dibdib, na nagwawali sa isang anggulo na puno ng tukso. Kahit galit na galit ang kanyang puso, wala siyang anumang posibleng solusyon. Sa malaking bulwagan na ito, walang sino man ang makakalaban nitong misteryosong malakas na tao. Bukod dito, ang kabilang partido ay tila hindi natatakot sa Mystic Cloud Sect. Sa makatuwid, maliban sa panoorin si Mo Cheng na nagiging espiritu sa ilalim ng kanyang palad, mukhang wala siyang ibang pagpipilian. Hindi pinansin ang kilos ni Nolan Yanran sa likuran niya, dahan-daang lumingon ang taong nakasuot ng itim. Malamig niyang tiningnan si Mo Cheng na umaasa sa platform pillar para tumayo. Sa kanyang palad, ang makapal na puting apoy ay pumailang lang habang may dalang aysinas. Ito sir.
Nang makitang malapit nang humarap ang taong nakasuot ng itim, ang mukha ng ulo ng angkan ng Mo, namutla ang mukha ni Molan. Bagamat gusto niyang sumulong para pigilan siya, pilit niyang napipigilan ang salpok na ito pagkatapos makita ang kapalaran ni Geye at Nolan Yanran kanina. Malinaw na nagpigil ang taong nakasuot ng itim na damit dahil sa katayuan ni Geye. Gayunpaman, kung sila ay mag-charge pasulong, ang loob ng bulwagan ay malamang na makatanggap ng ilang higit pang mga eskultura ng yelo. Sa makatuwid, maaari lamang tumayo si Molan sa medyo mas ligtas na distansya mula sa taong nakasuot ng itim at magsalita. Sir, walang nangyari sa batang babaeng iyon na tinatawag na Qinglin. Hanggat handa kang paalisan ang First Elder, ang aming Mo clan ay handang bayaran ka sa mga tuntuning idinidikta mo. Ang taong nakasuot ng itim na damit ay nanatiling walang kibos sa mga salita na sinabi ni Molan. Sa ilalim ng pagmamasid ng lahat ng mga pinuno sa bulwagan, dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Mo Cheng. Dahil sa malabong madilim at malamig na pagpatay na layunin ang loob ng bulwagan ay nabalot ng nagyayelong kapaligiran. Pagtingin sa taong nakasuot ng itim na hindi man lang nag-abala sa kanya, ngumiti si Molan ng alanganin. Sa ilalim ng panggigipit ng gayong ganap na lakas, maaari lamang niyang isuko ang pag-iisip na subukang iligtas. Ang taong nalulumbay ang puso ay maaari lamang umasa na itong dawwang, na napakasama ng mga aksyon, ay hindi magsisimulang linisin ang Mo clan pagkatapos patayin si Mo Cheng. Kung hindi, ang Mo clan ay talagang bababa mula sa pinakamataas na lakas tungo sa isa na hindi man lang mararanggo. Tila naunawaan din ni Mo Cheng na ang taong nakasuot ng itim ay determinadong patayin siya. Sa makatuwid, hindi siya nagpakawala ng anumang walang kwentang paghingi ng awa. Tinitigan niya ang taong nakasuot ng itim na naglalakad na masama. Ang natitirang kaliwang kamay niya ay biglang kamandat ng bahagya. Kung gusto mo akong patayin, mag-iiwan din ako ng ilang galos sa iyo. Sa isang nakakatakot na ngiti, kinulat ni Mo Cheng ang kanyang katawan, na biglang nanginag. Isang mabangis na nakatagong puwersa ang bumasag sa kanyang manggas. Sa kamay na hubad sa himpapawid, ang mga ugat ay parang maraming maliliit na ahas habang paulit-ulit na pumipintig. Bigla ding lumaki ang kamay na iyon. Ang orihinal na normal na mga kuko ay lumawak din ng kalahating pulgada at ang kulay nito ay naging walang kapantay at kakaibang itim. Sa kasalukuyan, ang kamay ni Mo Cheng ay ganap na nahiwalay sa normal na hugis ng isang tao. Kung titingnan ito, ang kamay ay tila parang paa ng isang magic beast. Unti-unting umusbong ang isang mapatla pulang kulay sa loob ng kanyang braso. Ilang sandali pa ay namula na talaga ang buong kamay niya. Nang tingnan ito ng isa, para itong kumpol ng apoy na hugis braso. Breaking Mountain Arm. Ang First Elder ay talagang inilipat ang mga bisig ng Rank 5 Magic Beast, Fiery Breaking Mountain Rhinoceros, na nasa koleksyon ng aming clan, papunta sa kanyang katawan. Tinitigan si Mo Cheng na ang kamay ay naging napakalawak, ang lahat ng nakatataas na echelon ng Mo clan ay hindi maiwasang mapasigaw ng hindi sinasadya. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Molan habang tinitigan niya ang kamay ni Mo Cheng. Hindi napigilan ng sulok ng kanyang bibig ang pagkibot. Ang bagay na ito na pinakamahalagang bagay ng angkan at naging pribadong pag-aari ni Mo Cheng. Bilang pinuno ng angkan, talagang may matinding galit ang kanyang puso. Pumunta ka at mamatay. Tinitigan ng masama ang taong nakasuot ng itim, marahas na humakbang ang mga paa ni Mo Cheng mula sa poste ng plataporma sa likod niya. Bahagyang yumoko ang kanyang tuhod habang ang kanyang katawan ay parang bola ng kanyan na direktang pumutok sa taong nakasuot ng itim. Habang umaarangkada siya, ang medyo malaking kamay ni Mo Cheng ay kinaladkad sa lupa. Pinunit ng matatalas na daliri ang 5 malalalim na bangin sa matigas na lupa. Tinitigan si Mo Cheng, na ang lakas ay biglang naging lubhang nakakatakot, ang ekspresyon ng lahat ng tao sa silid ay bahagyang nagbago. Bagamat narinig nila na maaaring eye transplant ng mga miyembro ng Mo clan ang mga limbs ng Magic Beast upang palitan ang kanilang orihinal na mga organo, hindi pa nila nakita kung gaano kalaki ang pagbabagong maidudulot ng transplantation. Nakatayo sa mismong lugar, ang taong nakasuot ng itim na damit ay tumingin kay Mo Cheng, na ang mga mata ay naging ganap na pula at ganap na na-stress sa dugo. Marahan at malamig na sinabi niya sabay ngiti.
Nakakaawa namang tao, mukhang kapag nakuha mo na ang Magic Beast Strength, unti-unting nasira ang mental state mo dahil sa likas na katangian ng halimaw. Ang pinakanamumukod tanging bahagi ng iyong tinatawag na transplantation ay tila ginagawang Magic Beast ang isang tao na marunong lang pumatay, tama. Bastos, pumunta ka at mamatay. Galit na pinalaki ni Mo Cheng ang kanyang mga mata sa kanyang masamang mukha. Marahas na humakbang ang kanyang mga paa sa lupa at bumaril ang kanyang katawan patungo sa tuktok ng ulo ng taong nakasuot ng itim. Ang kanyang napakalaking palad ay walang awa na ibinaba pababa. Sa sandaling iwagayway ang kanyang kamay, talagang nabasag ang hangin hanggang sa lumikha ito ng nakakatalam na pagsabog mula sa nakakatakot na puwersang ito. Sa paanan ng taong ito na may itim na damit, ang matigas na lupa ay nagsimulang pumutok sa bawat pulgada sa ilalim ng pagpindot nitong nakakatakot na puwersa sa hangin. Naramdaman ang marahas na pag-atake ng puwersa sa itaas ng kanyang ulo, dahan-daang itinaas ng taong nakasuot ng itim ang kanyang ulo. Malinaw niyang inihayag ang maselang at gwapong mukha sa ilalim ng itim na damit sa paningin ni Mo Cheng, na ang mga mata ay pulang-pula. Kahit na ang kanyang isip ay pumasok na sa isang ligaw na estado sa sandaling ito, isang hindi makapaniwalang pagkabigla na mahirap itago ng hindi sinasadya ay lumitaw sa pulang-pula na mga mata ni Mo Cheng nang makita niya ang batang malinaw na kabataan na parang mukha ng taong nakasuot ng itim. Tapos na. Walang ekspresyon ang maselang at gwapong mukha habang nakatingin sa gulat na si Mo Cheng. Dahan-dahan niyang itinaas ang palad niya. Sa ibabaw nito, bahagyang namimilipit ang isang apoy na panla ng makapal na puting katanyagan. Ilang sandali pa, bigla itong bumaril na para bang binaril ng flamethrower. Ang nakakatakot na makapal na puting apoy ay bumaril sa himpapawid at binalot si Mo Cheng sa loob nito. Sa ilalim ng view ng lahat, isang makapal na puting yelong layer ang biglang lumitaw sa ibabaw ng katawan ni Mo Cheng na napapalibutan ng apoy. Sa isang kisap mata, tuluyan na siyang binalot nito sa isang malabuhay na ice sculpture. Ang bone-chilling flame, pinaghalong matinding init at sobrang lamig. Kapag sobrang init, sinusunog nito ang lahat, kapag sobrang lamig, nagyayelo ang lupa. Mula sa himpapawid, mahinang bumaba ang ice sculpture. Dito, makikita pa rin ang pagkabigla at bangis sa mukha nito bago mamatay. Katsa! Ang ice sculpture ay lumapag sa lupa at sa ilalim ng pagmamasid ng maraming tao at nasira. Sa loob nito, kahit ang bangkay ay hindi naiwan. Habang pinagmamasdan ng lahat ang puting kulay na yelo na unti-unting natutunaw sa maliwanag na carpet, ang loob ng bulwagan ay kasing tahimik ng kamatayan. Battle Through the Heavens. Kabanata 258. Ang mahiwagang babaeng nakadamit na berde. Tinitigan ng taong nakasuot ng itim ang kulay puting yelo na natutunaw ng walang pakialam. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at dumaan ang kanyang tingin sa kulay itim na dawpang at dahan-daang dumaan sa nakamamatay na tahimik na bulwagan. Bagamat ang kanyang paningin ay nakahiwalay ng itim na kulay na dawpang, lahat ng tao sa anumang lugar na nakaharap ng kanyang tingin ay magbabago ng husto ng kanilang ekspresyon at madyay init ang kanilang leeg. Maraming mga tingin ang napalipat-lipat habang sila ay napuno ng kakilakilabot habang sila ay gumagala na walang target. Hindi na sila naglakas loob na tingnan ang taong nakasuot ng itim. Mahigpit na hinawakan ni Nolan Yanran ang kanyang kamay. Bahagyang namutla ang kanyang magandang mukha habang nakatitig sa unti-unting natutunaw na yelo sa carpet. Bahagyang nanginig ang magandang katawan niya. Ang First Elder ng Mo Clan na ito, na nagpaplano pa rin ng kanyang ambisyosong mga plano isang oras lang ang nakalipas, ay kasalukuyang wala kahit isang bangkay na natitira mismo sa kanyang harapan. Ang dalawang magkaibang eksenang ito ay talagang naging sanhi ng mga tao na nahihirapang paniwalaan ang aktwal na nangyari. Huminga ng malalim si Nolan Yanran sa nagyayelong hangin. Dahan-dahan niyang pinakalma ang mga pag-alon sa kanyang puso. Kahit anong sabihin ng isa, malayo siya sa pagiging sentimental na batang babae pagkatapos ng 3 taong pagsasanay. Unti-unting nawala ang puti-puti sa kanyang magandang mukha. Ang kanyang magandang mga mata ay tumitig sa taong nakasuot ng itim at sinabing, "Kahit sino ka pa, isang sama ng loob sa pagitan mo at ng Misty Cloud Sect ang nalikha." Maaaring walang kwalipikasyon si Mo Cheng para magkaroon ng conflict ang Misty Cloud Sect sa isang dawwang,
ngunit sulit ang halaga ng reputasyon ng Mystic Cloud Sect. Ngayon, pinatay mo si Mo Cheng sa harap ng napakaraming pinuno ng Hilagang Silangang Lakas pati na rin sa amin. Kung kami, ang Mystic Cloud Sect, ay walang gagawin tungkol dito, ang ibang mga lakas na umaasa sa Mystic Cloud Sect ay madidismaya. Tahimik na pinagmamasdan ng titig sa ilalim ng itim na robo si Nolan Yanran na talagang makakapag-alis ng presyon ng kanyang puwersa. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagyang umiling siya at mahinang nagsabi. Ang iyong Mystic Cloud Sect at ako ay tatayo sa magkasalungat na lugar. Kahit na ngayon ay hindi ko pa napatay si Mo Cheng, pupunta pa rin sana ako sa Mystic Cloud Sect sa hinaharap. Kapag dumating ang oras na iyon, ang sama ng loob natin ay malamang na maging mas matindi. Kaya, ang mga salita mo ay walang epekto sa akin. Sino ka? Nang marinig ang mga salita ng lalaking nakasuot ng itim, dahan-dahang nagsalubong ang mga kilay ni Nolan Yanran habang siya ay sumisigaw ng hindi sinasadya. Malalaman mo sa hinaharap. Walang pakialam na tumugon ang taong nakasuot ng itim na damit. Kaagad, hindi niya pinansin si Nolan Yanran. Tumalikod at dahan-daang naglakad patungo sa mga miyembro ng Mo Clan na may nagdadalamhating ekspresyon. Ibigay mo ang tao. Ang taong nakasuot ng itim ay huminto sa kanyang mga yapak 2 metro mula sa Molan. Parang yelo ang boses niya. Sa loob nito ay naglalaman ng ilang layunin ng pagpatay na hindi pa nawawala, na naging dahilan upang malinaw na maunawaan ng puso ni Molan ang mga implikasyon sa likod ng mga salita habang ito ay bahagyang nanginginig. Kung siya at ang iba pa ay magtatagal pa, ang susunod na taong naging yelo ay malamang na sila mismo. Sir, pupunta agad ang tao dito. Bahagyang nanginginig ang boses ni Molan habang siya ay sumagot. Nanginginig ang mga yabag niya habang umuurong ng 2 hakbang bago siya tahimik na nakaramdam ng kaba. 5 minuto. Hindi pinansin ng taong nakasuot ng itim ang pag-alis ni Moran. Puno ng iciness ang boses niya habang inilalabas niya ang 2 salita. Pagkatapos nito, siya ay tulad ng isang kahoy na haligi, nakatayo sa bulwagan ng tahimik. Nang marinig ang 2 salitang ito, umikot ng ilang beses ang sulok ng bibig ni Molan. Pagkatapos nito, dali-dali niyang kinawayan ang isang miyembro ng Mo Clan at may sabik na mukha, hiniling sa kanya na mabilis na pumunta at bilisan ang proseso. Sa maluwag na malaking bulwagan, may kulay pula na kaligrapya na kumakatawan sa kasiyahan na nakasabit pa rin sa malalaking haligi. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang maligaya na pulang kulay na ito ay naging dahilan upang mapangiti ng mapait ang lahat ng tao sa bulwagan na nakatingin dito. Malamang na kapag natapos na ang araw, ang Mo Clan na nagdiwang ng isang masayang kaganapan ay kailangang maghanda para sa isang libing. Maraming mga tingin ang dumaan sa malaking bulwagan. Kapag ang mga tingin ay walang ingat na tumama sa taong nakasuot ng itim na nakatayo sa gitna ng bulwagan, ang kanilang mga puso ay marahas na manginig. Ang unang elder ng angkan ng Mo na sumugpo sa kanila hanggang sa sila'y walang init ay parang isang kumpol ng malambot na putik nang mapunta siya sa mga kamay ng mas nakakatakot na buhay na ito. Kung gusto ng huli na mamasa, siya ang nagmamasa. Ang First Elder ay walang kakayahang lumaban. Ang ganitong uri ng malakas na tao ay malinaw na hindi isang taong maaaring makaugnayan ng mga tao sa kanilang klase. Sa kasalukuyan, lahat sila ay tahimik na hinuhulaan sa kanilang mga puso kung gaano karaming aso ang maaaring natapakan ng Mo Cheng na ito upang maakit ang malakas na taong ito na tumayo sa tuktok ng Jiama Empire at mapatay niya. Sa bulwagan, ang lahat ng mga ulo ng tao ay hinalo, ngunit walang kahit katiting na tunog. Ang kakaibang eksena ay naging dahilan upang ang malaking bulwagan ay mapuno ng lubhang nakakatakot na kapaligiran. Nakatayo sa pwesto, ang ulo ng taong nakasuot ng itim na tao ay bahagyang napilipit. Ang natitirang liwanag mula sa gilid ng kanyang mata ay dumaan sa dawpang at sa wakas ay tumama patungo sa malabong itim na anino na nakatayo sa roof beam. Tumanggo siya patungo sa huli, na nagpapahiwatig na ang lahat ay nagpapatuloy ng maayos. Nakatayo si Haibo Dong sa roof beam at naramdaman ang nakatalukbong na tingin ng taong nakasuot ng itim mula sa ibaba. Saglit siyang nag-alinlangan at tumanggo rin. Gayunpaman, nang siya ay tumanggo, ang matandang mukha sa ilalim ng itim na robe ay ignorante at hindi sigurado. Ito ay dahil, ilang sandali ang nakalipas,
tila mahina niyang naramdaman ang isang napakakubling chi na nakatago sa bulwagan sa ibaba. Gayunpaman, ang pakiramdam na ito ay isang napakalabing kahulugan. Ang lawak ng kalabuan ay kaya kahit si Hai Bodong mismo ay hindi makagawa ng conclusion. Hindi natuklasan ng taong nakasuot ng itim ang hindi tiyak na ekspresyon ng Hai Bodong sa ilalim ng isa pang itim na damit. Habang tahimik siyang naghihintay ng ilang minuto ay biglang nanginig ng bahagya ang maitim na singsing sa kanyang kamay. Maaaring napakababa ng vibration ng singsing ngunit hindi ito nakaligtas sa pansin ng taong nakasuot ng itim na damit. Agad niyang tanong sa isang natigilan at malambing na boses. Guro, ano ito? Mag-ingat ka. Sa hindi malamang dahilan, parang may naramdaman akong medyo pamilyar na pabango. Ang lumang boses ni Yao Lao ay medyo seryoso at hindi sigurado habang ito ay tumutunog sa puso ni Xiaoyan. Ah, anong ibig mong sabihin? Nang marinig ito, saglit na blanko si Xiaoyan. Sinabi niya sa isang natigilan na paraan. Isang pamilyar na pabango. Sa sandaling hiniram mo ang aking espiritual na lakas at sumabog, ang pabango na iyon na orihinal na perpektong nakatago ay may bahagyang paggalaw. Kung hindi, natatakot ako na kahit ako ay hindi matuklasan ito. Ang malalim na boses ni Yao Lao ay nagsabi. Bukod dito, ang pabango na ito ay nagbibigay sa akin ng pamilyar na pakiramdam. Maaaring kung sino man ito ay maaaring nakipag-ugnayan sa akin noong nakaraan. Nang marinig ang mga salita ni Yao Lao, biglang nanginig ang puso ni Xiaoyan. Lumitaw ang ilang pagkagulat sa mukha sa ilalim ng itim na roba. Hindi sigurado si Xiaoyan sa lakas na mayroon si Yao Lao noon. Gayunpaman, siya ay hindi bababa sa tiyak na ang Yao Lao noon ay isang malakas na tao sa tuktok ng pyramid ng kontinente ng Daoqi. Upang makipag-ugnayan sa Yao Lao noon, ang lakas ng tao ay talagang hindi isang bagay na maaaring maliitin. Noon, bihira akong makipag-ugnayan sa mga malalakas na tao ng Jiama Empire. Sa makatuwid, sa tingin ko ang taong ito na hindi alam ang pinagmulan ay dapat nakabilang sa isang malakas na tao na gumagala sa kontinente ng Daoqi. Ngunit sa hindi malamang dahilan, talagang napunta siya sa Jiama Empire na ito at nagtago sa Moklan na ito. Ano nga ba ang hinahangad niya? Napaisip si Yao Lao. Ano ang kanyang lakas? Mahigpit na pinagdikit ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay habang tinanong niya ang pinakamahalagang tanong sa kanyang puso. Hindi ako sigurado. Ngayon, malabo ko lang siyang maramdaman. Ni hindi ko matukoy kung sino talaga siya. Bahagyang sumakit ang ulo ni Yao Lao nang sumagot siya. Ano man ang mangyari, mag-ingat. Hintayang lumitaw si Qinglin at mabilis na dalhin siya palayo. Sige. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan. Bakas sa mukha niya ang kaseryosohan. Ang natitirang kislap mula sa sulok ng kanyang mga mata, sa tulong ng takip ng itim na balabal, ay hindi malinaw na tumawid sa bulwagan na puno ng mga tao. Gayunpaman, wala siyang nakuha mula rito. Kaagad, unti-unting tumaas ang pagkaalerto sa kanyang puso. Mabilis na lumipas ang 5 minuto. Sa huling sandali, ang balisang nakaharap kay Molan ay nakatingin sa figure ng tao na lumitaw sa gilid ng kanyang paningin at nakahinga ng maluwag. Mabilis na tumakbo ang ilang mga tao sa bulwagan. Sa likod ng 3 miyembro ng Moklan, isang maliit na batang babae na nakasuot ng kulay berdeng damit ang bumungad sa kanyang gulat na matubig na mga mata habang nahihiyang sinusukat niya ang banyagang kapaligiran na ito. Sa malaking bulwagan, ang mga tingin ng lahat ay nakatitig sa kaawa-awang batang babaeng ito na may berdeng damit. Medyo natulala ang kanilang mga puso. Hindi nila inasahan na ang dahilan ng pag-aaway ni Dao Huang ay ang batang babae na ito na medyo maganda ang hitsura. Tinitigan si Qinglin na medyo payat at mapatlang ngunit kung hindi man ay walang malubhang problema, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Xiaoyan. Ang kanyang mahigpit na nakakuyong na mga kamao sa ilalim ng kanyang manggas ay naging mas nakaka-relax. Sir, ito ang batang babae na nakuha ng First Elder mula sa Rock Desert City. Sa panahong ito, hindi namin siya sinaktan. Maingat na binuhat ni Molan si Qinglin pababa at hindi mapakali si Xiaoyan habang sinasabi niya. Ang kasalukuyang Qinglin ay hindi nakilala si Xiaoyan. Sa makatuwid, nang makita niyang dinala siya ni Moran patungo sa taong nakasuot ng itim,
isang pagkabalisa ang agad na lumitaw sa kanyang maliit na mukha. Nagpumiglas siya saglit, ngunit nabigo siyang makipagkamay kay Mo El-an. Pagtingin kay Qinglin na dinadala, nakahinga ng maluwag si Xiaoyan. Inunat niya ang kanyang kamay at gustong tanggapin si Qinglin nang may pagbabago sa kalmadong bulwagan. Bang! Nang iabot ni Xiaoyan ang kanyang kamay, isang malinaw na boses ang biglang tumunog sa kanyang tagiliran. Kaagad, ang matigas na lupa ay biglang nabasag. Ang hindi mabilang na maluluwag na berdeng sanga ng puno ay pumailan lang mula sa ibaba ng lupa. Pagkatapos nito, nagtagpo sila sa paraang parang kidlat. Sa isang kisap mata, nakabuo sila ng hola na gawa sa kahoy, mahigpit na ikinulong si Xiaoyan sa loob nito. Ang biglaang pagbabago ay naging sanhi ng pagkawala ng lahat sa malaking bulwagan kabilang si Nolan Yanran. Hindi nila inaasahan na may isang tao na magkukusa para salakayin itong Dao Huang. Noong panahong naliligaw ang lahat, biglang bumaril ang isang maputlang kulay berdeng figure ng tao na nakatayo sa tabi ng isang haligi na parang katulong sa bulwagan, kung saan gumagalaw ang lahat. Napakabilis ng takbo ng berdeng kulay na figure ng tao hanggang sa nakakatakot. Sa isang kisap mata, lumingon siya sa harapan ng nagulat na si Molan, iniunat ang kanyang mga kamay at binawi ito, sinaksak si Qinglin sa kanyang dibdib. Gusto mong tumakas? Hinawakan ng berdeng kulay na figure ng tao si Qinglin. Ang dulo ng kanyang paa ay dumaikit sa lupa at mabilis na umalis sa lugar na ito. Gayunpaman, isang makapal na puting apoy ang lumabas mula sa loob ng hola na gawa sa kahoy. Sa isang iglap, ganap nitong sinunog ang hola. Sa mahinang sigaw, ang mga paa ni Xiaoyan na naglalaman ng mabangis na puwersa ay marahas na sumipa sa ulo ng berdeng kulay na figure ng tao. Naramdaman ang mabangis na pag-atake ni Xiaoyan, iwinagayway ng berdeng kulay na figure ng tao ang kanyang kamay. Isang napakalaking halijing kahoy ang biglang pumailang lang mula sa lupa. Habang lumilipad ang sawdust kung saan-saan, matagumpay nitong naharang ang pag-atake ni Xiaoyan. Matapos harangin si Xiaoyan, kakaibang umikot ang katawan ng berdeng kulay sa himpapawid at bumaril patungo sa labas ng bulwagan. Old Hai, pigilan mo siya. Ah! May tao talaga. Nang malapit nang lumabas ng pinto ang kulay berdeng figure ng tao, bumuhos ang malamig na hangin sa pangunahing pasukan. Sa isang iglap, naipon ito sa isang makapal na kalasag ng yelo na ganap na nakaharang sa pangunahing pinto. Dahan-daang idiniin ng daliri ng paa ng berdeng kulay ng tao ang kalasag ng yelo bago siya umatras ng medyo walang magawa. Ang kanyang katawan ay tumalon sa tuktok ng isang haligi at ang kanyang tingin ay lumipad patungo sa high bodong sa isang roof beam sa itaas. Tumawa siya sa malambing na boses. Hahaha. Dalawang Dao Huang. Hindi ko talaga akalain na ang Jiama Empire na ito ay may napakaraming nakatagong malalakas na tao. Gayunpaman, interesado ako sa batang babaeng ito at hindi basta-basta bibitaw. Sa malaking bulwagan, tumalon si Xiaoyan sa tuktok ng isa pang haligi sa paraang parang kidlat. Malamig niyang tinitigan ang berdeng nakadamit na ginang na nagtatago sa kanyang hitsura. Sa pagitan ng magkabilang palad niya, mabilis na tumataas ang makapal na puting apoy. Sa loob ng maluwang na bulwagan, tatlong maringal na puwersa ang lumundag ng marahas. Habang ang lahat ng tao sa bulwagan ay nakataas ang kanilang mga ulo upang pagmasdan ang tatlong tao sa mga beam sa bubong, ang kanilang mga mukha ay natigilan. Battle Through the Heavens. Kabanata 259. Ang pag-aaway sa pagitan ng tatlong Dao Huang. Sa tuktok ng napakalaking mga haligi, mayroong tatlong tao na nakatayo. Ang kanilang maringal at kahangahangang paraan ay nagdulot ng labis na presyon na ang lahat ay nahirapang huminga. Sa malaking bulwagan, pinagmasdan ni Nolan Yanran at Gaye ang tatlong figure ng tao sa haligi na may gulat na mga mukha. Sa pagtingin sa kahangahangang paraan ng tatlong tao, malinaw na lahat sila ay nasa klase ng Dao Huang. Ang napakalakas na mga taong ito ng ganoong klase ay isang bagay na bihirang makita ni Nolan Yanran sa kabila ng kanyang katayuan. Gayunpaman, sa kasalukuyan, tatlo sa kanila ang biglang lumitaw sa bulwagan ng angkan ng Mo. Ang pagkabigla na hatid nila ay direktang nabasag maging ang lakas ng pag-iisip ni Nolan Yanran, na medyo malakas.
Dapat kong iulat ang bagay na ito sa guro sa lalong madaling panahon. Nag-flash ang kaisipang ito sa puso ni Nolan Yanran. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Gaye. Pareho silang nakakita ng kaseryosohan na hindi pa nakikita sa mga mata ng isa't isa. Sapat na ang tatlong dawwang para baligtarin ang Jiama Empire. Nakatayo sa ibabaw ng isang haligi, matamang pinagmamasdan ni Xiaoyan ang berdeng nakadamit na ginang. Bagamat ang kanyang mukha ay natatakpan ng berdeng sinulid, na tumatakip sa kanyang hitsura, ang kanyang katanji tangi at magandang katawan sa ilalim ng berdeng damit ay nagbigay sa lahat ng pangunawa sa kanilang mga puso na ang hitsura ng ginang ay hindi masyadong kakilakilabot. Sa sandaling ito, ang misteryosong berdeng nakadamit na ginang na ito ay marahang pinitik ang kanyang kamay sa paulit-ulit na nagpupumiglas na si Qinglin na nakayakap sa kanyang dibdib. Kaagad, ang nagpupumiglas na si Qinglin ay nahimatay. Hihihi. Little fellow, pwede kang magpahinga. Hindi ko kayang saktan ka. Magiliw na ngumiti ang babaeng nakasuot ng berde habang marahang hinihimas ang maliit na mukha ni Qinglin. Ang kanyang kaliwang kamay ay marahang niyakap ang huli sa kanyang dibdib bago itinaas ang kanyang ulo at pinagmasdan sina Xiaoyan at Hai Baodong na nakapaligid sa kanya mula sa magkabilang gilid. Ngumiti siya at sinabi, "Kung alam ko lang na maaakit ang dalawang dawwang, mas maaga pa sana akong kumilos." Ang pamamaraan ng paglipat ng Mo Clan ay hindi kasing misteryoso gaya ng inakala ko, kahit na lihim akong natuto ng kaunti. Talagang talo ito. Nang marinig ang mga salita ng babaeng nakasuot ng berde, ang mga ekspresyon ni Molan at ng iba pa sa ibaba ay nagbago ng husto. Ang lihim na pamamaraan na ipinagmamalaki ng Mo Clan ay talagang lihim na natutunan ng misteryosong babaeng ito nang walang nakakaalam. Ito ay tulad ng magnanakaw na nagnakaw ng manok at kinakain ito. Gayunpaman, kalaunan ay sinisi ng magnanakaw ang may-ari sa pag-aalaga ng manok na hindi masarap ang lasa. Itong bandidong loika ng babaeng nakaberdeng damit ay talagang naging dahilan ng pagkagalit ng maraming miyembro ng Mo Clan kaya't inilibot nila ang kanilang mga mata. Gayunpaman, hindi alintana kung paano nila inilibot ang kanilang mga mata, hindi sila nang ahas na humakbang pasulong at mga tuwiran sa kabilang partido. Pagkatapos ng lahat, ang isang malakas na tao na kahit isang dawwang ay kailangang seryosong tretuhin ay isang taong walang kakayahan o kwalifikasyon na mga tuwiran ang kanilang Mo Clan. Kaya naman, ang kanilang mga mukha ay maitim lamang at malunok ang mapait na prutas na ito nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Sino ka? Bakit mo sinusubukang dukutin si Qinglin? Tinitigan ni Xiaoyan ang berdeng nakadamit na babae at napangiwi ang mga mata sa ilalim ng kanyang balabal. Ito bang little fellow na pinangalan ng Qinglin? Hahaha. Medyo magandang pangalan. Tumawa ang babaeng nakaberdeng damit. Ang kanyang maislan na mga daliri ay maingat na hinayla ang mga talukap ng mata ni Qinglin at matamang tumitig sa malabong tatlong maliit na itim na tuldok sa paligid ng mag-aaral. Pagkatapos ay tinanggaw niya ang kanyang ulo ng may kasiyahan at mahinang bamulong. Ito talaga ang triple jade green snake flower pupils. Mukhang hindi nagkamali ang pandama ni Baya. Ang pagkilos ng berdeng nakadamit na babae sa paghila sa talukap ng mata ni Qinglin ay naging sanhi ng panginginig ng gilid ng bibig ni Xiaoyan ng ilang beses. Ngayon, naunawaan na rin niya na ang misteryosong babaeng ito ay pinupuntirya rin ang triple jade green snake flower pupils ni Qinglin. Matapos ipakita ng berdeng nakadamit na babae ang kanyang sarili, nagpatuloy si Yao Lao na tahimik. Mukhang nag-aalala siya na kung magpapatuloy siya sa pakikipag-usap kay Xiaoyan, matutuklasan ang kanyang pag-iral. Malinaw na naunawaan ito ni Xiaoyan. Kaya naman, hindi siya nagtanong tungkol sa pagkakakilanlan ng ibang tao sa kanyang puso. Nung pumutok ang chi mo kanina, bakit may naramdaman akong pamilyar na pakiramdam? Huwag mong sabihin sa akin na nagkakilala na tayo sa nakaraan. Ang berdeng nakadamit na ginang ay biglang nag-angat ng ulo at tinitigan si Xiaoyan. Bahagyang nakatirik ang mga kilay niya habang nagdududang tanong. Ganun ba? Isang walang pag-iingat na tugon ang ibinigay. Sinabi ng malamig na boses ni Xiaoyan. Kahit sino ka man, pakibalik si Qinglin sa akin. Kung hindi, kailangan namin siyang agawin ng aking kaibigan sa pamamagitan ng puwersa. Hahaha. Ang batang babae na ito ay masyadong mahalaga sa akin.
Imposibleng ibigay ko siya sa iyo. Tumawa ang babaeng nakaberdeng damit at umiling. Lumipad ang kanyang tingin kay Xiaoyan at Haibo Dong habang siya ay mahinang tumawa. Bagaman kayong dalawa ay dawwang din, medyo imposible para sa inyo na pigilan ako. Gawin mo. Nang marinig ang mga naunang salita ng babaeng nakasuot ng berde, hindi nag-atubili si Xiaoyan kahit kay titing. Isang mahinang sigaw ang tumunog at ang magulong makapal na puting apoy ay biglang umusbong mula sa loob ng kanyang katawan. Kaagad, biglang tumaas ang temperatura ng bulwagan. Biglang natapakan ng daliri ni Xiaoyan ang tuktok ng haligi. Kaagad, maraming crack lines ang nagsimulang mabilis na kumalat mula sa kanyang mga daliri sa paa. Sa wakas, kumalat talaga ito hanggang sa lupa. Ang malaking haligi ay naging hindi matatag sa isang iglap. Nang hihiram ng puwersa ng paglulunsad, ang katawan ni Xiaoyan ay bumaril patungo sa berdeng nakadamit na babae na parang isang bala na umaalis sa shell nito. Sa sandaling bumagsak ang mahinang sigaw ni Xiaoyan, kumilos din si Haibo Dong sa parang kidlat. Ang kanyang palad ay mabilis na bumuo ng mga selyo ng kamay upang maglipat ng enerhiya. Agad na nag-ipon ang malamig na hangin sa kanyang harapan. 10 plus matutulis na icicle na kasing kapal ng hita ng tao ang nabuo sa bakanteng espasyo. Sa dulong posisyon ng mga ice brick, may umiikot na glyph, na nagdulot ng hitsura nito na may mas malaking lakas ng pagpatay. Marahang iwinagayway ni Haibo Dong ang kanyang kamay. 10 dagdag na malalaking yelo ang bumaril sa iba't ibang direksyon. Ito ay kumalat sa buong lugar at ganap na natakpan ang lahat ng espasyo na maaaring iwasan ng babaeng kulay berde. Habang ang kanyang katawan ay sumugod sa himpapawid, ang kamao ni Xiaoyan na naglalaman ng makapal na puting apoy ay sinamahan ng isang sonic boom at init habang marahas niyang hinampas ito sa berdeng nakadamit na ginang. Kasama si Xiaoyan sa harap at Haibo Dong sa likod, ang babaeng nakasuot ng berde, na inatake mula sa magkabilang direksyon, ay nag-isip sandali. Pagkatapos ay itinadyakan niya ang kanyang paa sa lupa. Kasunod ng isang dumadagandong na tunog, isang malaking pader na gawa sa kahoy ang biglang bumaril mula sa kahoy na haligi sa ilalim ng kanyang mga paa. Kasabay nito ang paglawak ng kanang kamay ng babaeng nakasuot ng berde. 5 emerald-colored thorny energy whips ang bumaril mula sa kanyang mga daliri. Habang sumasayaw ang mahabang latigo, natatakpan nito ang buong katawan niya sa loob nito. Ang mga yelong iyon na mabilis na tumutusok ay napatabi. Binasag ni Xiaoyan ang kahoy na dingding gamit ang isang suntok. Bahagyang yumuko ang kanyang tuhod at naging hugis busog ang kanyang katawan. Ilang sandali pa, bigla siyang binuhat pataas. Sa paraang tulad ng kidlat, siya ay nasa itaas ng ulo ng berdeng nakadamit na ginang na naglalayong pumasok sa bubong at tumakas. Gamulong sa ere ang katawan ni Xiaoyan. Ginamit ng kanyang paa ang puwersa mula sa marahas na pag-ikot at sinamahan ng isang umaalulong na hanging humahampas, na malakas na nabasag sa mga balikat ng berdeng nakadamit na ginang. Bang! Nataman ni Xiaoyan ang target sa unang suntok. Gayunpaman, ang ekspresyon ng kanyang mukha sa ilalim ng itim na damit ay walang kaunting saya. Ito ay dahil naramdaman niya na ang bagay na kanyang nataman ay hindi isang katawan ng tao. Sa halip ito ay parang bahagi ng malambot na bulok na kahoy. Bukod dito, ang bulok na kahoy ay aktwal na sumasalamin sa ilan sa puwersang nagmula sa kanya, na naging dahilan upang medyo hindi matatag ang katawan ni Xiaoyan. Mukhang ayaw talaga ng mga tao sa Jiama Empire na maging makatwiran. Ang ganitong tendensya sa karahasan. Hindi katakatakang lahat ng malalakas na tao sa kontinente ay nagsasabi na kayong mga tao ay magaspang. Ang berdeng nakadamit na babae ay medyo hindi nasisiyahan sa paghampas ni Xiaoyan habang nagsasalita siya. Ang kanyang kanang kamao ay nakakunot at isang maringal na kulay berdeng enerhiya ang tumama sa dibdib ni Xiaoyan at bumaril pasulong. Ang magkabilang kamay ni Xiaoyan ay nag-cross sa harap ng kanyang dibdib habang ang makapal na puting apoy ay tumaas, na nakatiis sa halos lahat ng haligi ng enerhiya. Kahit na ang pag-atake ng kabilang partido ay hindi nagdulot ng anumang pinsala kay Xiaoyan, ang puwersang nakapaloob sa haligi ng enerhiya ay nagawa pa ring itulak si Xiaoyan palayo. Ito ay nasa loob ng hangganan ng Jiama Empire, kaya hindi ko nais na makipag-away sa inyong dalawa.
Bagamat imposible para sa akin na patayin kayong dalawa sa maikling panahon na ito, hindi ka sapat kung gusto mo akong harangan. Ang berdeng nakadamit na babae ay tumawa sa isang layaw na paraan habang nakatingin kay Xiaoyan na itinulak sa tabi. Bahagyang inangat niya ang kanyang ulo at biglang lumabas sa kanyang katawan ang isang puwersa na mas malakas pa sa Haibodong. Agad na bumukas ang makapal na kisame ng bulwagan. Nagkalat ang mga pira-pirasong kahoy at tile, na nagpapakita ng asol na kalangitan sa labas. Hahaha. Palm. Makakaasa kayong dalawa na hindi ko sasaktan ang batang babaeng ito. Hindi rin ako gagamit ng anumang bagay na katulad ng nakakadiri na pamamaraan ng paglipat ng Moklan. Tumawa ang babaeng nakaberdeng damit. Ang mga pakpak ng Daochi na kulay emerald ay mabilis na nabuo sa likod niya at pagkatapos nito, bumaril siya patungo sa langit. Misteryosong Ice Shield. Form. Tinitigan ang berdeng nakadamit na babaeng iyon na gustong tumakas mula sa bulwagan, mahinang sumigaw si Haibodong. Kaagad, ang enerhiya sa paligid ng kisame ay mabilis na nag-iba-iba. Nagsimulang mag-ipon ang malamig na hangin sa paraang parang kidlat na nakakatakot sa mga tao. Sa wakas, ito ay aktwal na pinagsama-sama sa isang kalasag ng yelo na hindi bababa sa 10-10 metro ang lapad. Sa harap ng mga gulat na tingin sa ibaba, tiyak na tinakpan nito ang kisame. Hihihi. Napakalakas na yelong Daochi. Gayunpaman, sa lakas ng iyong dalawang bituin na dawwang, hindi ito sapat para pigilan ako. Bahagyang natawa ang babaeng nakadamit na berde nang makaharap ang kalasag ng yelo na napakalawak na medyo nakakatakot. Ang kanyang kanang kamay ay gumawa ng mga selyo ng kamay sa paraang parang kidlat. Habang ipinakita niya ang mga selyo, mabilis na nag-iba-iba ang espasyo sa paligid niya at sa isang kisap mata, mahigit 100 berdeng kulay na matutulis na halijing kahoy ang lumitaw sa hangin. Pagkatapos nito, nagdala sila ng isang walang katulad na mabangis na puwersa at marahas na bumagsak sa kalasag ng yelo. Katsa! Sa ilalim ng walang tigil na alon ng berdeng kulay na mga halijing kahoy na bumabangga dito, unti-unting kumalat ang mga basag na linya sa matigas na kalasag ng yelo. Sa wakas, pumutok ito ng malakas. Palm. Sa sandaling nabasag ang kalasag ng yelo, ang berdeng nakadamit na ginang ay ikiling ang kanyang ulo upang harapin si Xiaoyan na umaakay at tumawa sa layaw na paraan. Ikinumpas niya ang kanyang pares ng mga pakpak at nagmamadaling lumabas. Na may maitim na mukha, tinitigan ni Xiaoyan ang babae na mabilis na umaakyat sa langit. Ang kanyang pares ng malaking purple cloud wings ay pinahaba. Lumingon siya, hinarap si Haibodong na sumugod sa isang haligi at mahinang sumigaw. Habulin. Sa sandaling sinabi niya iyon, nanguna si Xiaoyan sa pagpapapakpak ng kanyang mga pakpak. Tulad ng isang malaking ibon, bumaril siya sa skyline at hinabol ang kulay berdeng figure ng tao. Nakatayo sa tuktok ng isang halijing kahoy, tinitigan ni Haibodong si Xiaoyan na mabilis na humabol at hindi napigil ang iling ang kanyang ulo nang walang magawa. Sandali siyang nag-alinlangan sa kanyang puso. Bagamat medyo haggard ang berdeng nakadamit na ginang nang hinahawakan ang kanilang pincer attack kanina lang, malinaw na naunawaan ni Haibodong na ang lakas ng babae ay mas malakas kaysa sa alinman sa kanilang dalawa. Kung noon pa man, dahil sa karakter ni Haibodong, tiyak na hindi niya tutulungan si Xiaoyan na labanan ang isang misteryosong malakas na tao na may sobrang lakas. Gayunpaman ngayon, si Xiaoyan ay kumuha ng Spiritual Recovery Purple Pill at ganap na inilagay siya, na dating Ice Emperor, naganap sa tabi ng una at naging pribadong manlalaban ni Xiaoyan. Sa makatuwid, kung nais ni Haibodong na mabilis na mabawi ang kanyang pinakamataas na lakas, walang pagpipilian si Haibodong kundi sundan ng mabuti si Xiaoyan. Sa makatuwid, pagkatapos na bahagyang mag-alinlangan sa kanyang puso, mapait na ngumiti lang si Haibodong at ilabas ang kanyang pares ng mga pakpak ng yelo bago sumunod. Habang bumaril ang Haibodong sa himpapawid, ang maringal na puwersa na kumalat sa buong bulwagan ay nagsimulang unti-unting mawala. Sa bulwagan, ang lahat ay may manhid na mukha habang pinagmamasdan ang solidong bulwagan na nawasak hanggang sa maging ganap na gulo. Ang kanilang mga mukha ay hindi sinasadya. Ito ba ang nakapipinsalang puwersa mula sa labanan sa pagitan ng mga dawhwang? Ito ba ay hindi masyadong nakakatakot?
Nagpalitan ng tingin ang lahat sa magulo na bulwagan. Unti-unting bumangon ang matinding init sa kanilang mga puso. Pagkatapos ng araw na ito, ang usapin ng tatlong mahiwagang labanan ng dawwang na ito ay malamang na kumalat sa buong Jiama Empire sa isang iglap. Para sa kanila, sila ang unang grupo na personal na nakasaksi sa away ng mga dawwang. Ano man ang nangyari, magkakaroon sila ng kapital upang ipagmalaki sa iba sa hinaharap. Itinaas ni Nolan Yanran ang kanyang magandang mukha. Paulit-ulit na nagbabago ang kanyang ekspresyon habang nakatingin sa asol na langit. Maya-maya pa, marahang iwinagayway niya ang kanyang manggas, tumalikod at naglakad palabas ng bulwagan. Tara na, Uncle Ge. Hindi na natin kailangan na manatili dito. Dapat na natin itong iulat agad sa guro at ipaimbestigahan niya ang pagkakakilanlan ng tatlong misteryosong malalakas na tao na ito. Tinitigan ang matangkad na likod ni Nolan Yanran, nag-alinlangan sandali si Geye. Inangat niya ang ulo para tingnan ang sirang kisame. Muling sumilay sa kanyang isipan ang panandaliang sulyap sa ilalim ng itim na roba. Siguradong hindi ito ang brat mula sa Shao Clan. Marahas na itinikom ni Geye ang kanyang mga ngipin habang humihinga ng malalim. Mahigpit niyang pinigilan ang medyo katuwatawa na iniisip na nasa malalim na bahagi ng kanyang puso. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at naglakad palabas ng hall. Battle Through the Heavens. Kabanata 260. Eight-Winged Black Serpent Emperor. Sa taas sa bughaw na kalangitan, tatlong maringal at kahangahangang nilalang ang lumipad. Sa ilalim ng nakakatakot at kahangahangang paraan na ito, isang kaguluhan ang naganap kaagad sa loob ng Yan City sa ibaba. Maraming tao na nasa klase ng Daoshi o mas mataas ang nagtaas ng kanilang mga ulo na may mapurol na mukha at tinitigan ang mga figurine ng tao na lumilipad sa kalangitan na parang bumabagsak na mga bituin. Hindi maiwasang manginig ang kanilang mga paa. Ang kahangahangang paraan mula sa tatlong dawwang na ito ay napakabihirang makita sa Jiama Empire. Napakakaunting mga tao na hindi pa umabot sa isang tiyak na antas ay may kwalipikasyon na madama ang presyon mula sa gayong puwersa. Sa ilalim ng panggigipit ng tatlong kahangahangang puwersang ito, isang kaguluhan ang mabilis na nagsimulang kumalat sa loob ng lungsod. Sa ibabaw ng kaguluhan, mas maraming tao na medyo malalakas ang bumaril sa mga bubong na may galit at pananabik matapos silang matigilan sandali. Pagkatapos nito, sila ay nasa sabik tulad ng mga pulgas, na nagkukulong sa mga bubong ng lungsod habang sinusundan nila ang tatlong marilag at kahangahangang presensya mula sa malayo. Maraming tao ang nakadama ng malaking paggalang sa kanilang mga puso sa napakalakas na mga tao ng gayong uri. Ang labanan sa pagitan ng mga taong may ganoong mataas na antas ay walang alinlangan na nagtataglay ng isang mahusay na atraksyon sa mga tao ng Daoshi o Dadaoshi na klase. Sa loob ng maluwang na lungsod, ilang daang itim na anino ang piniling kumilos ng mabilis. Ang momentum na iyon ay medyo nakakatakot at kamangha-mangha. Sa kalangitan sa itaas, madilim ang mukha ni Xiaoyan habang nakakulong siya sa kulay berdeng figurine ng tao sa kanyang harapan. Mabilis na pumutok ang pares ng mga pakpak sa kanyang likod at umihip ang malakas na hangin mula sa kanyang harapan, na parang mga talam sa kanyang katawan at naging dahilan upang makaramdam siya ng kaunting sakit. Hindi kalayuan sa likod ni Xiaoyan, malapit na sumusunod si Hai Bodong. Sa kasalukuyan, isang nagyayelong malamig na puting kulay na daochi ang bumabalot sa kanyang katawan. Sa kanyang nangungunot na kamay, natatakpan ng puting kumikinang na matutulis na yelo ang dulo ng kanyang mga daliri. Habang bahagyang kumukulot, bumubuga ang mga alon ng makapal na malamig na puwersa. Inangat niya ang kanyang ulo at nakasimangot habang pinagmamasdan ang berdeng nakadamit na ginang na napakabilis ng paglipad. Matapos mag-isip sandali, ang kanyang mga palad ay biglang nagsimulang bumuo ng mga selyo. Ang malamig na yelo na si Daochi sa kanyang katawan ay mabilis na damaloy, lumabas sa kanyang katawan at nagsimulang kontrolin ang uri ng yelo na enerhiya na nasa himpapawid 100 metro ang layo sa malayo. Kapag naabot ng isa ang klase ng Daohuang, magagamit na ng isang tao ang Daochi sa kanyang katawan upang tumunog sa natural na enerhiya sa panahon ng labanan. Pagkatapos nito, makokontrol ng isa ang mga enerhiyang ito at magpakawala ng isang hindi maihahambing na nakakatakot na puwersa.
Ito rin ang dahilan kung bakit si Dao Huang lamang ang nagtataglay ng mapanirang puwersa na ikinasindak ng mga tao. Ang pagsasanay ng isang Daozi ay nagsimula sa pagsasanay ng katawan muna. Matapos ang katawan ay sanayin hanggang sa maabot nito ang tugatog, ang Dao Qi sa katawan ng isang tao ay magagawang sumasalamin sa natural na enerhiya ng parehong affinity at sa wakas ay makakamit ang layunin na kontrolin ito. Lahat ng Daozi, halos walang exception, ay nakadama ng paggalang at pananabik sa kanilang mga puso patungo sa kaharian na ito. Bago pumasok sa kaharian na ito, maaaring harangin ng isang tao ang 10, harangin ang 100, harangan ang 1,000, ngunit ang lakas ng isang tao ay laging umabot sa punto kung kailan ito naubos. Sa pamamagitan lamang ng pag-abot sa larangan ng pagkontrol sa natural na enerhiya ay hindi maaaring maging isang ilusyon ang ideya ng isang tao na kumuha ng 10,000 tulad ng buwan sa tubig ng bulaklak sa salamin. Ayon sa alamat, kapag ang lakas ng isang tao ay umabot sa klase ng Daozong o Daosheng, maaaring maging sanhi ng pagguho ng langit, pag-crack ng lupa, pagbagsak ng mga bundok at pag-flip ng dagat sa pamamagitan lamang ng pagtataas ng kamay. Hindi ito lumilitaw na isang ilusyon lamang. Kapag naabot ng isa ang kaharian na iyon, maaaring ipatawag ng isa ang kidlat at itaas ang magma sa isang pag-iisip. Nagtatapos sa pagsisimula nito, 10,000 sundalo ang lahat ay magiging abo. Siyempre, walang ganap. Mayroon ding ilang malalakas na tao na sumuko sa pagkakataong sumasalamin sa natural na enerhiya. Pinili nilang paulit-ulit na palakasin ang kanilang sariling laman. Sa sandaling nasanay na nila ang kanilang pisikal na laman hanggang sa ito ay magbago, ang kanilang mga suntok at sipa ay maaaring makabasag ng lupa at makabasag ng espasyo. Ang kanilang lakas ng pagkasira ay hindi magiging mas maliit kaysa sa pagkontrol sa natural na enerhiya. Sa halip, maaaring mas malaki pa ito. Gayunpaman, sa pamamagitan lamang ng pagpapalakas ng laman ng isang tao, ang lawak ng kahirapan ng pagsasanay ay magiging mas malaki kaysa sa nauna. Bukod dito, ang matinding sakit na nalikha ng pagsasanay ng isang tao ay naging mahirap para sa mga taong hindi matatag ang pag-iisip na magpatuloy. Mysterious Crystal Thornwall. Ang mahinang sigaw ay umalangaw-ngaw sa himpapawid. Mabilis na sinundan ito, ang espasyo ng 10-10 metro sa harap ng berdeng nakadamit na ginang ay medyo naging baluktot. Kaagad, isang puting kulay na fog ang mabilis na lumitaw at sa paraang parang kidlat, pinagsama-sama sa hangin sa isang makapal na layer ng yelo na humigit kumulang 70 hanggang 80 talampakan ang lapad. Bukod dito, ang mga icicle na ilang metro ang haba ay makapal na nakaimpake sa ibabaw ng makapal na layer ng yelo. Maaaring isipin ng isang tao na kung ang isa ay bumasag dito, malamang na hindi maganda ang pakiramdam ng isa sa kanyang kapalaran. Ang biglaang paglitaw ng malaking layer ng yelo sa kalangitan ay naging sanhi din ng maraming mga tao na patuloy na sumusunod sa ibaba sa mga alon ng gulat na paghinga. Lalong nagtaka ang mga mukha nila. Ito ang paggalang at pananabik ng bawat Daozi sa lakas. Pagtingin sa ice layer na biglang lumitaw, medyo nagalit ang berdeng nakadamit na ginang habang ngumuso. Malinaw, ang 2 taong malapit na humahabol sa kanyang likuran ay naging sanhi ng kanyang pagiging mainipin. Wasakin. Sa kanyang kaliwang kamay na nakayakap sa walang malay na si Qinglin, biglang ginamit ng berdeng nakadamit na babae ang kanyang kanang kamay upang marahas na itulak ang bakanteng espasyo sa kanyang harapan. Isang emerald glow ang biglang sumikat sa skyline. Kakaibang lumutang sa buong lugar ang kulay berdeng baging. Matapos lumitaw ang mga baging, nagsimula silang mag-twist at magkapit sa isa't isa. Sa loob lamang ng 10 dagdag na segundo, ang hindi mabilang na mga baging ay talagang nag-twist sa isang kulay berdeng kamao na humigit kumulang 40 hanggang 50 talampakan ang laki. Ang napakalaking kamao ay natatakpan ng isang energy glow. Pagkatapos nito, nagdala ito ng umaalulong na tunog nang bigla itong nabasag sa makapal na layer ng yelo. Kahit sa ang lugar na madaanan, nabasag ng malakas ang mga matutulis na yelo. Bang! Mataas sa langit, isang pagsabog ang tumunog. Ang malaking layer ng yelo ay nabasag ng malaking kamao na kulay esmeralda hanggang lumitaw ang isang napakalaking butas. Nang marinig ang pagsabog na mataas ang tunog sa hangin at ang pagbagsak ng malamig na mga pira-piraso ng yelo,
ang puso ng mga tao sa ibaba ay nanginginig ng ilang beses. Ang bawat isa sa kanila ay malabo na tinansya sa kanilang mga puso. Kaagad, nagulat sila nang mapagtanto na ang enerhiyang nasa loob ng malaking kamao ay malamang na direktang masira ang gate ng lungsod ng Yan City sa isang suntok lamang. Nakakatakot na lakas. Ang grupo ng mga tao sa ibaba gayon din sina Xiaoyan at Hai Baodong na nasa langit ay dumaing sa gulat sa mga puso habang pinagmamasdan nila ang basag na layer ng yelo. Ang katawan ng berdeng nakadamit na babae ay bumaril mula sa walang laman na butas sa paraang parang kidlat. Kasabay nito ang biglang pagwagayway ng kamay niya pabalik. Agad, isang napakalaking berdeng kulay na enerhiyang kamao ang bumaril mula sa butas at marahas na dumurog kay Xiaoyan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang personal niyang naranasan ang matinding pagdiin na iyon. Ang kanyang kanang kamao ay biglang itinulak pasulong. Walang nangyari sa ilang sandali habang tinutukan niya ang kamao na humahampas sa kanya bago bumaril ang isang napakalaking makapal na puting apoy na haligi. Ang makapal na puting apoy na haligi ay malakas na bumangga sa enerhiya na kamao. Nang sarado ang malaking kamao ng enerhiya na nasa loob ng 10 metro kay Xiaoyan, isang makapal na puting yelo ang mabilis na kumalat at binalot ang kamao sa loob nito. Lumipas ang flying body shot ni Xiaoyan. Dahan-daang idiniin ng kanyang mga paa ang malaking kamao na naging yelo at isang nakatagong puwersa ang inilipat. Agad na pumutok ang napakalaking kamao ng enerhiya. Habang ang malamig na yelo ay pumutok sa lahat ng direksyon, ang katawan ni Xiaoyan ay umaagos palabas ng butas ng yelo sa paraang parang kidlat. Agad siyang napahinto ng tahimik niyang tinitigan ang babaeng nakadamit berde na biglang huminto sa paglipad. Nang huminto si Xiaoyan, naabutan din siya ni Hai Baodong sa likuran niya. Huminto siya sa tabi ng mga balikat ni Xiaoyan at pinagmasdan ang babaeng nasa harapan. Nilalamon at niluluwa ang malamig na hangin sa pagitan ng kanyang mga palad. Nakatitig sa berdeng nakadamit na ginang, inihilig ni Hai Baodong ang kanyang ulo at tinitigan si Xiaoyan. Tinanong niya sa mahinang boses. Bakit siya tumigil sa pagtakas? Hindi ko alam. Umiling si Xiaoyan. Hindi pa rin naalis ang kanyang tingin sa babaeng nakasuot ng berde. Matapos siyang tumahimik saglit, ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabing, "Ang lakas mo talaga. Sa kahit sino sa aming dalawa, maaaring mahirap kang pigilan. Sa kasamaang palad, gayunpaman, dalawa kami. Ibigay mo si Qinglin. Hindi rin namin gustong makipag-away sa iyo." Malalim na sabi ni Xiaoyan. Hindi mangyayari iyon. Para mahanap ang triple jade green snake flower pupils, ilang dekada na akong naghanap. Ngayong swerte kong nakilala ang isa, kalimutan mo na kayong dalawa na dawwang, kahit na may mga kasama ka pa, siguradong hindi ko bibitawan. Umiling ang babaeng nakasuot ng berde. Ang kanyang tono ay hindi nagmumungkahi na mayroong anumang lugar para sa talakayan. Kunin mo siya. Habang pinagmamasdan niya ang berdeng nakadamit na ginang na madilim, ang pasensya ni Xiaoyan ay unti-unting nauubos. Sa sandaling iyon, hindi siya nagpaliban. Sa mahinang sigaw, naghanda silang dalawa na muling maglunsad ng mabangis na pag-atake. Kung hindi dahil sa pag-aalala ko na ang pananatili dito ng mas matagal ay makaakit ng malalakas na tao ng Jiama Empire, sa inyong dalawa lang, baka hindi niyo ako matalo kahit na magkaharap tayo. Medyo mayabang ang babaeng naka-green na nakadamit habang tumatawa. Sa kasamaang palad, nasa Jiama Empire nga tayo. Malamig na ngumiti si Xiaoyan habang siya ay sumagot. Sa kanyang palad, ang makapal na puting apoy ay namimilipit sa tumitinding bangis. Nakahilig ang katawan niya at inihahanda na ang puwersa para umatake. Tama, nasa Jiama Empire na tayo. Kaya hindi rin ako magmamataas at makikipag-away sa inyong dalawa. Nanghihinayang umiling ang babaeng nakadamit na berde at inilagay ang kanyang pinong daliri sa berdeng sinulid at sa kanyang bibig. Agad na kumalat sa kalangitan ang isang medyo matalas na sipol na may dalang kakaibang sound wave. Hong! Hindi nagtagal pagkatapos tumunog ang sipol, biglang tumugon ang dagandong mula sa malayong gubat. Kaagad, isang napakalaking halimaw na halos 100 talampakan ang haba ay biglang pumailanglang sa langit at lumipad patungo sa kanilang lugar sa skyline. Ang napakalaking madilim na anino nito ay tumakip sa isang malaking bahagi ng lupa.
Ang katawan ng malaking hayop ay napakahaba. Sa isang sulyap, tila ito ay katulad ng isang hugis ahas na magic beast. Ang bilis ng paglipad ng magic beast na ito ay napakabilis kaya nagulat ang mga tao. Habang ang napakalaking buntot nito ay umiikot at umindayog, ang halimaw ay tila nag-teleport. Ilang galaw lang ay medyo malapit na ito sa babaeng nakasuot ng berde. Habang papalapit ang malaking halimaw, ang buong anyo nito ay tuluyang napasok sa mga mata ni Xiaoyan at ng iba pa. Kaagad, hindi nila sinasadya at malumanay na huminga ng malamig na hangin. Ang malaking hayop ay dapat sigurong tawaging isang malaking ahas para mas tumpak. Ang katawan nito ay napakalaki at ganap na maitim na itim. Sa gitna ng madilim na itim, maraming maliliwanag na linya na may kakaibang anyo. Sa magkabilang gilid ng katawan ng malaking ahas ay mayroon talagang 8 itim na pakpak na may mga bakas ng lila. Sa ulo nito ay may isang madilim na itim na spiral na may pattern na sungay habang ang isang malabong lilang glow ay kumislap sa dulo ng sungay. Maliwanag, nagtago ito ng nakamamatay na lason. Malabong nakabuo ng hugis korona ang malabong matingkad na mga linya sa ulo nito. Sa loob ng hugis tatsulok na mga mata, wala itong karakter na parang hayop. Sa halip, ito ay napuno ng katalinuhan at katusuhan, tulad ng isang tao. 8-winged Black Serpent Emperor. Tinitigan ang napakalaking itim na ahas, nagbago ang mukha ni Hai Bodong habang siya ay sumigaw ng hindi sinasadya. Nang marinig ang medyo gulat na sigaw ni Hai Bodong, bahagyang nanginig ang puso ni Xiaoyan. Umangat ang impormasyon mula sa kanyang puso. 8-winged Black Serpent Emperor, isang uri ng napakagaling na natatanging halimaw. Ito ang ebolusyon ng Rank 3 Magic Beast, 2-winged Black Serpent. Simula sa ikatlong ranggo, sa tuwing tumataas ito ng ranggo, magkakaroon ito ng karagdagang pares ng mga pakpak. Kapag nakamit nito ang 8-winged Black Serpent Emperor, ito ay magiging kilala sa buong Daochi Continent. Kaulokohan. Isang Rank 6 Magic Beast. Hindi ko akalain na may makakasama pala ang babaeng ito. Biglang lumubog ang puso ni Xiaoyan habang pinagmamasdan niya ang napakalaking itim na ahas na may malungkot na mukha. Hindi niya akalain na ang klaseng dawwang na ito na 8-winged Black Serpent Emperor ay ang kabayo ng babaeng nakasuot ng berde. Sa sandaling umabot na ito sa isang partikular na klase, ang 8-winged Black Serpent Emperor ay nagtataglay na ng talino na hindi mas mababa sa talino ng isang tao. Ang emperador nito na tulad ng pagmamataas ay natural na hindi papayag na sumuko ito sa isang tao na kapareho lang nito. Sa malayong kalangitan, unti-unting nagkalapit ang babaeng nakasuot ng berde at ang napakalaking 8-winged Black Serpent Emperor. Kaagad, dalawang nakakatakot na puwersa ang bumaril sa skyline, na naging sanhi ng pagkawatak-watek ng mga tamad na ulap sa sandaling ito. Sa pagkakataong ito, magiging mahirap. Nang maramdaman ang dalawang nakakatakot na puwersang ito, ang mga ekspresyon ni na Xiaoyan at Hai Bodong ay biglang naging lubhang malungkot.